Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo magtungo sa ating balitaan ay pag-uusapan muna natin ang naging resulta ng July 2025 Labor Force Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority kahapon, Setyembre 10. Bumaba ang labor force participation rate nitong Hulyo sa 60.7% mula sa 63.5% noong July 2024 at 63.7% nito namang Abril ng kasalukuyang taon. Bumaba rin ang employment rate para sa Hulyo 2025 sa 94.7% mula sa 95.3% noong Hulyo 2024 at 95.9% nitong Abril. Samantala, nasa 5.3% ang unemployment rate noong Hulyo, mas mataas kumpara sa naitalang 4.7% noong July 2024 at 4.1% naman po noong nakaraang Abril. Tumaas naman patungo sa 14.8% ang underemployment rate nitong Hulyo mula sa 12.1% noong July 2024 at 14.6% para naman sa April 2025. Upang mas lalo nating maunawaan ang figures na ito, ating makakasama na sa programa si Assistant Secretary Patrick Patriwirawan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Maraming salamat ASEC, Patriwirawan, sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, magandang hapon sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Maraming salamat sa pag-imbita sa Kagawaran ng Paggawa at Empleo. Thank you again, ASEC, for gracing our program. Unang-una po, bago natin pag-usapan yung factors behind dun sa figures na nabanggit ko kanina, ano po ang naging reaksyon ng Department of Labor and Employment sa naging resulta po nitong July 2025 Labor Force Survey? Yes, Steph, bagamat naobserbahan natin na bahagyang bumaba yung employment rate nitong July 2025 Labor Force Survey result, itinuturing ito ng kagawaran na ang mga resulta na nakikita natin sa labor force ay gabay o indikasyon, mga signals ito sa atin, panawagan para mas tutukan natin at mas agresibong aksyonan yung higit pang mapabuti at mapalakas ang implementasyon ng ating mga programa. Ito rin ay kaugnay sa nasabi ng ating kalihim sa Department of Economy, Planning and Development, na paitingin natin ang pag-iimplementa ng ating mga youth employability programs para makatulong sa ating mga kabataan na mai-transition mula sa school hanggang sa work o sa trabaho. At gayon din, pinapalakas natin yung mga programa nating may kinalaman sa public employment services, yung pag-organisa natin buwanan ng mga tinatawag nating job fairs mula sa direktiba ng ating Pangulo at pagsisiguro na yung mga employment opportunities ay accessible para po sa ating mga kababayan. So itong resulta ng July 2025 Labor
labor force survey ay isang signal sa atin, no, para mas paitingin natin ang pag-implementa ng ating mga programa. At ngayon po, ASEC, tulad ng nasabi ko po kanina, ay pag-uusapan na natin itong mga factors nga, no, sa likod ng mga figures. Bakit po kaya naging ganito ang resulta ng July 2025 Labor Force Survey? Yes, thank you, Steph. Ang pagtaas ng unemployment rate ay maaari nating maiugnay sa epekto ng mga bagyo at habagat. Kung ating susuriin yung result, no, ito ay resulta ng isinigawang survey ng PSA mula noong buwan ng Hulyo. At sa panahon na iyon, maaalala natin no, nagkaroon ng mga typhoon, weather disruptions, no, na nag-contribute dito sa resulta ngayon na nakikita natin sa labor force. Ito ay nagresulta sa pagsuspinde ng trabaho at ng klase sa mga lungsod at munisipalidad na naging direktang nakaapekto sa operasyon ng mga negosyo, ng trabaho at kabuhayan sa mga sektor katulad ng agrikultura, construction, fishing at retail. ASEC, pwede po ba natin mai-expound po, no? Ano po yung impact po, no? Nasabi nyo nga po na marahil ay patungkol nga dun sa mga nakaraang bagyo at suspension kung bakit bumaba yung employment rate. Sorry, Steph, hindi ko lang po narinig yung huling. Ayun po, sige po, ulitin ko lang po yung question. Dahil nasabi na rin po natin, no, na ang mga suspension during the recent typhoons, yung marahil ay naging dahilan kung bakit ito yung naging resulta ng July 2025 Labor Force Survey, ay maaari niyo po bang i-expound kung gaano po ba kalaki yung impact po nito dun sa mga sektor na nabanggit niyo tulad nga po ng agriculture? Thank you, Steph, no. Base doon sa naririnig kong katanungan, no, yung sinasabi nating disruption, weather disruptions, no, ay talagang nakakaapekto yan, lalo na kapag yung karamihan sa ating mga enterprises ay nabibilang sa tinatawag nating mga micro, small, medium enterprises. Ito yung pinanggagalingan ng ating trabaho. Gayun din yung mga large enterprises natin na naapektuhan noong nagkaroon ng mga weather disruptions. No? At ito ay nagtagal sa buong buwan, mapapansin natin, no, yung report sa atin ng Pag-asa. At itong mga ganitong sitwasyon talagang nakakaapekto dahil nabanggit ko nga kanina, nagkakaroon ng mga suspension ng trabaho, pati ng klase. At yung suspension ng trabaho at ng klase ay nagkakaroon din ng indirect na effect sa ating iba pang mga kabuhayan ng ating mga kababayan, no? Kasama na dyan yung mga nagtitinda na hindi na nagkakaroon ng kabuhayan dahil nga sa mga suspension na nangyari sa buong linggo. Kung susuriin natin, no, isang buong linggong nagkaroon ng suspension. So yung ganitong mga sitwasyon nakikita natin, hindi lang direct employment yung naapektuhan, pati yung mga indirect, yung buong value chain, no, ang naaapektuhan at nakikita natin sa resulta ngayon ng ating labor force. Kaya po kung makikita din natin sa inilabas ng PSA, karamihan po dun sa tinatawag nating not in the labor force ay bumalik sa household o di kaya ay nag-focus din sa kanilang schooling. So ito po yung naging nakita nating datos kung kaya bumaba ang labor force participation na nakaapekto rin sa employment and unemployment rates natin. At kanina, dun sa bandang una ng ating interview, ASEC, ay nabanggit nyo yung ilang mga programs, no, na isinusulong ng ating pamahalaan para mas mapataas, no, yung employment rate dito sa ating bansa. Bukod sa inyong mga nabanggit kanina, ano-ano pa po yung mga programa ng pamahalaan o ng DOLE po mismo para at least maibawi natin kung ano man yung mga bumaba dito sa July 2025 Labor Force Survey? Yes, Steph, maraming salamat. Unang-una nga po nabanggit ko kanina, no, ayon sa direktiba ng ating Pangulo na magsagawa ng monthly job fairs, no, sa pagmamonitor natin, nakikita natin na halos umaabot na tayo ng 1,000 na mga job fair activities na ginawa natin mula nung Enero ng taong ito. At patuloy natin itong isinasagawa sa pakikipagtulungan sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Kasama na dyan ang ating partner sa DTI, sa DOH, sa civil service. Kung maaalala nyo, recently po nagsagawa ang civil service ng kanilang nationwide government job fairs
Sa ganitong paraan, nabibigyan ng kaalaman ng ating mga kababayan na mayroong mga employment opportunities na available para applyan po nila. Kasama pa nito, meron po tayong isinasagawang mga youth employability programs na nabanggit ko rin po kanina, at patuloy po ang implementasyon natin ito sa paghihikayat ng ating mga kabataan po na mapataas ang kanilang employability, maibalik sila sa pag-aaral at makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Halimbawa po ng mga programang ito ay ang Special Program for Employment of Students para po sa mga kabataan nating out-of-school youth na gusto pong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makapagtapos po. Mayroon din po tayong Government Internship Program at Job Start Philippines Program para po sa mga nakapagtapos na at gusto pa pong magkaroon ng dagdag na experience para makatulong sa kanilang qualifications at makahanap agad ng trabaho. Ito pong mga youth employability programs natin ay nakakatulong sa ating mga kabataan para mapabilis ang school-to-work transitions. Kasama po nito, meron din po tayong programa para sa ating mga enterprises, no? Lalong-lalo na yung mga micro, small, and medium enterprises na naapektuhan ng mga weather disruptions. Maaari po silang mag-submit po ng mga project proposals sa ating mga regional offices para po mabigyan sila ng assistance, lalong-lalo na yung may kinalaman sa upskilling or reskilling ng kanilang mga workers, pag-develop po ng mga business enhancements or process improvement measurements sa kanilang mga kumpanya para po makatulong at maging sustainable ang kanilang negosyo. Lahat po ng mga programang ito, sinisiguro nating accessible sa ating mga kababayan, kasama na po yung serbisyo na binibigay ng ating mga Public Employment Service Offices sa kanilang mga syudad, munisipyo at probinsya. And we're very glad to hear that po. At least maipahatid po natin sa ating mga kababayan kung ano-ano po yung mga programs po na ibinibigay ng ating pamahalaan upang mapataas yung productivity ng ating mga kababayan at syempre para mapataas din yung ating employment rate. Bago ko po kayo pakawalan, Asek, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Ang Pilipinas Ngayon? Maraming salamat, Steph. Inanyayahan po natin ng ating mga kababayan, ang mga fresh graduates, new entrants natin sa labor market, yung mga naghahanap po ng bagong career path, yung mga na-apektuhan po nung nakalipas na mga bagyo or sakuna. Inanyayahan po namin kayong magtungo or bisitahin po ang ating online job matching portal, ang philjobnet.gov.ph. Kasabay po nito, sa pagbibisita nyo po sa website, mag-create po tayo ng ating profile at account para makita po natin yung mga latest po ng mga vacancies na pinopost po ng ating mga participating employers. Kasabay din po nito, maaari nating bisitahin ang ating mga Public Employment Service Offices sa kanilang mga munisipyo, syudad at probinsya para po malaman ang mga latest ng mga employability programs at employment facilitation services. And with that po, Asek, maraming salamat pong muli sa pagsama nyo po dito sa aming programa. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph. At ating po nakasama si Assistant Secretary Patrick Patriwirawan ng Department of Labor and Employment. Patungkol pa rin po yan sa naging resulta ng July 2025 Labor Force Survey. Samantala, dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, tinanggihan ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang kahilingan ni Senador Rodante Marcoleta na ilagay ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Witness Protection Program. Bagamat hindi na nailalahad ang dahilan sa pagtanggi ni SP Sotto, nauna na niyang sinabi na kailangang matugunan ang mga pangailangan para sa pagiging state witness alinsunod na rin sa batas. Binanggit ng senador na sa ilalim ng Republic Act No. 6981 o ang Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring mapasailalim sa Witness Protection Program ang mga individual kung hindi sila ang pinaka-guilty sa isang kaso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hindi maaaring
basta mapawalang sala ang isang individual kung magsilbi ito bilang state witness. Reaksyon ito ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa kaugnay ng kahilingan ni Senador Rodante Marcoleta na ilagay ang mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya sa ilalim ng Witness Protection Program matapos banggitin ang pangalan ng ilang mga mambabatas na di umano ay sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Cayosa, may mga kailangang ikonsidera sa ilalim ng Witness Protection, Security and Benefit Act bago makwalipika ang isang tao bilang state witness. Number one, dapat necessary yung testimonya mo. Pangalawa, dapat grave offense yung kasong kinakaharap ninyong lahat. So in this case, mabigat talaga. Pangatlo, yung iyong affidavit o yung iyong proposed testimony is substantially corroborated in its aspects. At pang-apat, yung nag-affidavit hindi convicted of a crime involving moral turpitude. Para naman yung kanyang integridad, katotohanan, mapapangalagaan. Panglima, you need to testify in all aspects of the case, anumang investigation, whether criminal, legislative, or administrative. Si constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, posibleng ipabalik ng korte sa mga Diskaya ang halaga na nakamal nila mula sa mga maanumalyang flood control project na lagpas sa legal nilang kinita. Naniniwala si Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na may conspiracy sa pagitan ng mga Diskaya at mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa anomalya sa mga flood control project. Aniya, taliwas ito sa ipinalalabas ni na Curly at Sara Diskaya na wala silang ginawa kundi magbigay ng pera o ilagay sa mga sangkot na opisyal ng gobyerno. Paliwanag pa ni Clavano na bago pa man magumpisa ang isang proyekto ay alam na nila kung magkano ang magiging hatian sa pondo na nakita mula sa ilang ebidensyang iprinisinta sa pagdinig. Giit ng DOJ official, hindi talagang nagtutugma ang ipinakita nilang karangyaan at pag-aari sa publiko sa sinasabi nilang 3% lang ang kanilang kita mula sa mga proyekto ng gobyerno. Pag malaman natin, at dali lang naman yan i-verify, no? Basta ma-establish na po yung Truth Commission ni Presidente, madali nang i-validate po yung mga sinasabi nilang mga numbers. And if it does not measure up to the assets that they have so proudly declared to the public, then they have to return everything above their legal income. Si Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, buong-buo ang kumpiyansa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa binubuong Independent Commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang sisiyasat at mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ani Magalong, posibleng kaya natatagalan ang pagbuo ay dahil naisiguraduhin ni Pangulong Marcos na totoong independent at malayo sa anumang impluensya ang mga bubuo sa Independent Commission. Wala ring sama ng loob si Magalong ngayong hindi na siya kwalipikado sa pagiging miyembro ng Independent Commission dahil ilan sa mga lumalabas sa pangalan na posibleng mapasama sa independent body ay totoong may maayos at malinis na reputasyon. I feel na, observing and watching the President, nakikita ko naman siguro na may strategy siya. Bakit? Importante naman yung mga binabanggit na mga pangalan that will compose. Yung mga lumalabas, katulad si Justice Haria Demetrio, si Secretary Babe Singson, si Secretary Ping De Jesus. Well, these are reputable people, credible.
And it will give credibility to the investigating body. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang isang mambabatas na mas makabubuti kung ititigil muna ang pagpapakalat ng espekulasyon, alegasyon at mga alingas-ngas sa mga sangkot na personalidad sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Deputy House Speaker at La Union Representative Paulo Ortega, mahalagang magtiwala at hintay na lamang ang pagkakabuo ng Independent Commission upang magkaroon na ng unified direction ang mga isinasagawang investigasyon. Sa ngayon, ani Ortega, naglipa na ang mga espekulasyon at akusasyon online na parang may hatol na kahit hindi pa natatapos ang formal na investigasyon. Umaasa naman ang mambabatas na sa tulong ng Independent Commission ay magkakaroon ng malinaw na larawan ng katotohanan at matutukoy kung sino talaga ang may pananagutan. Ng mga opinion, saka mga statement, pati mga comments, even social media posts, comments, reactions, parang dapat ano na siya, yun na po yung katotohanan. So sabi ko nga, kung matutuloy na itong Independent Commission, then meron na po mag-iimbestiga. So makiklear po yung mga pangalan na dapat maklear at saka makakasuhan po yung mga dapat kasuhan at saka yung mga kasama po sa sindikato at involved dito sa mga ghost projects na to, mabibigyan ng kaukulan na punishment. Si Deputy House Speaker at La Union Representative Paulo Ortega. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, isang uri ng pattern ang nakikita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tila kasi nagtutugma at nagkakapareha rin ang ilang mga impormasyon sa flood control project sa Oriental Mindoro at Bulacan tulad na lamang ng date or receipt at kahit pa date of payment. Kaya naman hindi na nagtataka si Dizon na ganitong senaryo rin ang aabutan nila sa iba pang lugar na may anomalya o may maanomalyang flood control project. May pattern tayong nakikita and hindi ako magtataka kapag pumunta tayo sa ibang mga lugar na mayroong reported. And by the way, no, mahigit 100 na yung nagre-report sa atin, no? At yan, pinapaano ko na rin sa ibang team natin, pinapapuntahan ko na as we speak, no? Hindi ako magtataka na ganun din. So, ito lahat ng ito, i-compile natin at magbi-build up na tayo. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na umabot na sa 52 ang natuklasan nilang bilang ng mga contractor na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay Garcia, kabilang sa mga nabigyan ng donasyon ng mga kontraktor ang 7 national candidates kung saan 4 dito ang senador at 3 district congressmen, 15 political parties at party list at 2 governor at 2 vice governor. Kinakailangan ding maberipika kung may kaugnayan o proyekto sa pamahalaan ang mga tinukoy na kontraktor. Nagkikase build up po kasi kami. Gusto namin patunayan na yung mga construction firms na yan ay mga government contractors. Kasi mahirap naman po kaagad na mag-conclude na porket construction firm ay public works kaagad dyan. Pwede po kasi nasa private ang kanilang mga kliyente and therefore allowed po sila magbigay. Ang bawal naman po talaga magbigay lang ay government contractors. Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagtanggap ng donasyon mula sa government contractor, grounds para sa isang ethics complaint ayon kay Senate President Tito Soto. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III na posibleng masampahan ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang mga senador na mapapatunayang tumanggap ng campaign donation mula sa mga kontraktor ng gobyerno. Ito'y kasunod na rin ang pahayag ng COMELEC na mayroon silang tinitingnang 4 na senatorial candidate noong 2022 elections na posibleng tumanggap ng donasyon mula sa government contractor. Ayon kay Soto, dapat sana ay naging maingat ang mga kandidatong ito lalo na't pinagbabawal ng batas ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Pero iginiit ng Senate President na dapat rin munang pagpaliwanagin ang mga ito. Nang matanong, sinabi ni Soto na grounds para sa isang ethics complaint ang naturang violation pero kailangan munang may magsampa ng formal na reklamo sa Senate Ethics Committee. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Soto. Sana yung nag-ingat. Sana yung nag-ingat. Mahirap nga naman yung kung baka hindi nila alam na meron ganong kapangalan. Pero bawal yun. I understand meron daw. So I have not received any formal letter. First of all, if there's a complaint, either from a fellow senator or from a ordinary citizen. Meron talagang posibilidad dyan. Kasi kami namang mga senador, we're open for public scrutiny. Since before, kahit na ngayon, kahit nung ako leader nun, basta merong nagko-complain sa isang senador, kasi sinasabi namin, mag-file kayo ng complaint sa Ethics Committee. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Customs o BOC ipinagtibay ang pagpapatupad ng good governance. Buwis sa mga luxury cars ng mga kontraktor ng flood control projects, hindi palulusutin. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Pinagtibay ng Bureau of Customs ang kanilang pagpapatupad ng good governance at mahigpit na pagtalima sa batas laban sa hindi pagbabayad ng buwis. Ito ang naging mensahe ng BOC matapos na mapag-alaman na posibleng umabot sa mahigit 71 million pesos ang hindi nabayarang duties and taxes sa mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang BOC ay hindi papayag na malusutan ng batas. Walaan niyang exempted at walang kukupkupin kahit sino pa ang sangkot. Dagdag pa rin ni Nepomuceno, titiyakin ng ahensya na patas at malinaw ang investigasyon kabilang ang mga tauhan nila na posibleng sangkot. Kaugnay nito ay tiniyak din ng BOC na paigtingin pa ang integridad at papanagutan ng mga sangkot para maprotektahan ang pondo ng taong bayan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinihikayat ang mga Pilipino na planuhin ang kanilang hinaharap at suportahan ang social security reforms. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na maging aktibo sa pagpaplano ng kanilang hinaharap sa pamamagitan ng pag-maximize ng retirement at insurance benefits. Sa ika-68 anibersaryo ng Social Security System, inilungsad ang Pension Reform Program kung saan magpapatupad ng taunang pension increase simula ngayong Setyembre hanggang sa 2027. Dito umapela ng suporta ang Pangulo sa publiko sa pamamagitan ng paghuhulog ng tamang kontribusyon. Pinayuhan rin ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino na direkta ang makipag-ugnayan sa SSS at GSIS upang masiguro at maihanda ang kanilang mga matatanggap na benepisyo sa hinaharap. Make sure your services are available whenever the need arises, wherever the need arises.
Let us protect the lifetime of work that our pensioners have built for themselves and for our country. Para naman sa ating mga pensyonado, pagplaplanuhan ninyo ng mabuti ang inyong kinabukasan. Makipag-ugnayan po kayo sa SSS at GSIS para makapaghanda ng mabuti para sa inyong pensyon at mga benepisyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Racalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bilang pagkilala sa pagpupunyagi ng mga Pilipinong pensyonado ay itataas ng Social Security System o SSS ang pensyon ng mga retiradong SSS members at survivor pensioners nito na magtatagal sa loob ng 3 taon. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng Pension Reform Program ng SSS na siyang pinakaunang multi-year adjustment sa buong 68 taong kasaysayan ng ahensya. Tinatayang aabot na sa 3.8 million pensioners ang makikinabang sa 3-year pension increase adjustment na nagkakahalaga ng halos 93 billion pesos. Papalo sa 33% ang itataas ng pensyon ng retirement at disability pensioners habang nasa 16% naman ang dagdag na survivor o sa survivor pensioners sa loob ng 3 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, nakalinya pa rin ito sa temang sigurado ang ginhawa sa Bagong Pilipinas upang mabigyan ng prioridad ang pangailangan ng SSS pensioners. This is aligned with our scheme of promoting the theme na sigurado ang ginhawa sa Bagong Pilipinas as we improve retirement and survivorship benefits that will remain fair and responsive to the times. Let us protect the lifetime of work that our pensioners have built for themselves and for our country. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng seguridad at ekonomiya sa Indo-Pacific region. Ayon kay Pangulong Marcos, napakahalagang papel ng Estados Unidos upang mapanatili ang seguridad, kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region lalo't hindi pa rin humuhupa ang mga geopolitical tensions. Hirit pa ng punong ehekutibo na dapat pang pasiglahin ang economic ties ng dalawang bansa at wag lang itong hahayaang naka-autopilot upang mas marami pang oportunidad ang mabuksan. We are committed to pursue our growth targets and provide better opportunities for our people, ensuring that economic strength and resilience deliver the dividends for enduring stability and security. Because today's challenges are not bound by borders. Because of that, cooperation is absolutely essential. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Ika-108 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. isinagawa sa lungsod ng Batak. Ang kamaulat ihahatid sa atin ng live ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Go ahead, Jude. Naselebraran ti anibersaryo iti panagkasangay ni dati Presidente Ferdinand Edren Marcos Sr. iti siyudad ti Batak. Ti siyudad ti Batak kat iso iti nagdakkelan ni Marcos Sr. Nang rugi ti selebrasyon babaan ti maysa nga misa iti Immaculate Conception Parish kalpasan na personal at di natunan ti putot na ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti sabong iti monumento na iti Banawag Park. Kadwa ti Presidente ti pamilya na ni dati First Lady Imelda Marcos ti agdamang First Lady Liza Araneta Marcos ken nagitiputot ti Presidente. Kit daw ni PBBM karagiti agpapa iti serbisyo publiko dagiti leksyon na imbati ti amana napintas apan nakatingiting dagiti banag ken iti panakayuna iti interest dagiti Pilipino. Pasit pa'y tinaso mapaskan ket di panakay bunong dagiti wheelchair nga agdagop ti 525 25 iti kada lokal na gobyerno. Ni Ramanantay ti grupo ni Presidente Marcos Jr. dagiti may panpanakal aluto dagiti Ilocano babaan iti natdatang cook-off nakisaliban dagiti amin nga ili ti Ilocos Norte. Dahito yan ti maika sa gasot ket 8 nga anibersaryo iti panagkasangay ni Apulakay Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Manipot iti siyudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Bayan ng Agoo La Union sumailalim na sa validation para sa cleanest, safest at greenest municipality. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Sinarungkaran dagiti pa nakabagiti Provincial Government of La Union kenda dumapay nga opisina ti munisipyo ti Agoo La Union itay kalabas para iti validation iti 2025 search for the cleanest, safest and greenest municipality. Nang rugi ti validation iti on-site inspection iti nagduduma a lugar ken pasilidad ti Agoo. Kas iti Agoo Public Market, Flood Hazard Marker, Landslide Hazard Marker, Municipal Slaughterhouse, Municipal Sanitary Landfill, Municipal Nursery, Regional Evacuation Center, Agoo Eco Park kanda dumapay. Kalpasan nakat na sukimat dagiti dokumento ti munisipyo ken naangay ti interview kadagiti focal person para iti magsidalos iti arubayan, environmental and sanitation ken public safety and peace and order. Kabayatan ti validation in parang ti lokal na gobyerno ti Agoo ti kapasidad daytoy ang mangipaay iti napintas sa serbisyo para iti nadalos natalgad ken berde nga aglawlaw. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Kaputian Falls Ecotourism Project ng San Gabriel Ecotourism Association pinarangalan sa Dole Regional Kabuhayan Awards 2025.
Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Soc Aberia mula sa Borongan. Kaputian Falls Ecotourism Park Amenities and Souvenirs Project at San Gabriel Ecotourism Association Esgueta, Ciudad and Borongan, inging kilalang Eastern Summer Provincial winner of first runner-up group category ang 2025 Department of Labor Employment Dole Regional Kabuhayan Award Ceremony aging buhat sa Summit Hotel sa Ciudad ng Tacloban na naglabayang adlaw. Ang nasabi nga pasidungog ingin rekognisar aton mag-upang inisyatibang pamakabuhi bugos ngayong 8 nga binubuligan ng Dole. Ang Esgueta na mayagpag regional entries tungod ang sustainable nga pamaagi pagpapakabuhi aging tatagan ng kabugatan ang kapasan komunidad ug ang pagkonserbar ang environment. Awarding ceremony ginrol asosasyon and lack of recognition of cash prize kantidad 30,000 pesos. Mananong demand nga aton Esgueta nga group in tour guides and recipient and Dole assistance magamit ang pagpakabuhi ang asosasyon sugod ang vests, outdoor umbrellas, camping tents, freezers, outdoor hammocks nga nagkakantidad din sobra 315,000 pesos sa Hulyo 2024. Tikang Syudad ng Borongan, Soc Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soc Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Comelec Southern Leyte 2nd District nagsagawa ng seminar patungkol sa gender and development. Narito ang ulat mula kay Aljon Malot. Hiniusang nagpahigayon ng Gender and Development kun GOD Seminar ang Commission on Elections kun Comelec Southern Leyte 2nd District sa Hinunangan Southern Leyte. Nasayran nga kinigitambungan sa mga tinunan sa senior high school sa Hinunangan National High School. Partikular sa gisigutan ng Republic Act 11862 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 di nahimong tinubdan sa impormasyon sa Election Officer 4 sa Maasin City Attorney Don Joshua Margate. Gipaambit ni Attorney Margate ang elemento, mga kategorya o mga forma sa modern slavery sa Pilipinas. Gihatagan usab ni inyong gimbugaton nga ang human trafficking dili lamang usa ka paglapas sa balaod apan usa-usab ka grave assault sa dignidad sa tawo, ilabi na sa mga naa sa labing huyang nga mga sektor sa katilingban sama sa babayi, bata ug mga migrant worker. Pinaagi sa mong seminar, gilauman nga ang mga kabatan-unan mahimong mga tigpasiugda sa tawhanong katungod, andam sa pagpakaylap sa kahibawo ug pagbarog batok sa tanang matang sa pagpahimulos. Gikan sa Sogod Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City College of Cagayan de Oro napili bilang Best Implementer in Student Development Services ng Commission on Higher Education o CHED sa Region 10. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Giila sa Commission on Higher Education Region 10, ang City College of Cagayan de Oro isip Best Implementer in Student Development Services. Ang City College of Cagayan de Oro mao ang nag-inusarang local college sa tibok rehiyon nga nakaangkon sa maong nga pag-ila. Kini nga pasiduog malipayong gipresentar nila ni College President Dr. Gestoni Babia ug ni Dr. Mark Raymond Tan, Vice President for Student Affairs and Services. Gumika nini padayon usab nga nakaangkon og dungog ang nasangpit nga eskwelahan gumikan sa maayong pagdumala og serbisyo niini. Nagpamatuod nga ang pagtukod sa City College usa ka husto nga desisyon, usa ka paagi naghatag og bag-ong oportunidad sa kapatanunan sa Cagayan de Oro. Kini nga kadungganan dili lang alang sa kolehiyo apan para kini sa katawhan sa dakbayan. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Sir Bilis Caravan 2025 isinagawa ng PNP Retirement and Benefits Unit 9 sa Zamboanga, Sibugay. Narito si Leslie Cubol para sa balita.
Gipahigayon sa PNP Retirement and Benefit Unit 9 o PRBU 9 sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang Service Caravan 2025 nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Marlene Balisfin, hepe sa naisgutang unit. Ang caravan adunay temang handog ng PRBU 9 ang tapat, mabilis, maasahan at may puso. Gihimo ang maong aktibidad isip suporta sa tinguha sa Philippine National Police nga mapahapsay ug mapadali ang pagproseso sa pensyon sa mga moritiro o paghatag sa PNP Automated Retirement Processing System, PNP Pensioner Online Accounting System Assistance, PNP Pensioners ID, LOI activation sa aplikasyon, pagbalhin sa pagproseso sa pensyon o uban pa. Ang programa kabahin sa tumong sa PRBU nga mahatod ang maayo, tulin, malauman o mahigugmaong serbisyo sa mga sakop sa kapulisan nga nangandam sa ilang pagretiro o sa mga nagretiro na human sa taas nga panahon sa ilang serbisyo. Pinagi sa maong kalihukan, gipadangat ni Police Colonel Bernard Danny Datsugo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, ang iyang tinuray nga pasalamat sa PRBU 9 sa malampuson nining pagpahigayon sa Service Caravan sa lalawigan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mga produktong mais at kamoteng kahoy tampok sa ika-6 na Regional Corn Congress sa Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Hake. Formal nang giablihan ang duha ka adlaw nga 6th Regional Corn Congress sugod kagahapong adlaw Septyembre 10 hangtod karong adlaw sa usa ka pribadong convention center sa Dakbayan sa Butuan. Ang 6th Regional Corn Congress nga nagdala sa tema Maisan Malambuon Kaugmaon Maslig-on gitambungan sa mga mag-uuma sa mais ug balanghoy, mga corn coordinator sa mga probinsya ug kalungsuran sa rehiyon sa Caraga, ingon man mga pribadong kumpanya nga nalambigit sa industriya sa mais ug balanghoy. Matod ni Milo de los Reyes, Director of National Corn Program Coordinator, aron maka-access ang mga mag-uuma sa kalapad sa merkado, iya kining gidasig nga maghiusa pinaagi sa clustering og ingon man magmungna og kooperatiba. Gawas sa mga nindot ng mga topiko kabahin sa mais ug balanghoy, makita usab ang nagkadaiyang mga produktong pagkaon, ingon man mga produkto sa mga pribadong agri-companies ang gidisplay og mapalit. Sa kasamtangan, duulan 16,000 ka hektarya ang gitamnan og mais sa tibuok rehiyon sa Caraga. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Commission on Elections o COMELEC nanawagan sa media para sa tamang impormasyon sa kauna-unahang BARM election. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nanawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa media nga mahimong kauban sa paghatag og tukma og tinuod nga impormasyon alang sa pinakaunang piniliay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM karong umaabot nga Oktubre 13. Matod ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, andam na kayong COMELEC alang sa piniliaya ug ang usara ka temporary restraining order gikan sa Korte Suprema o bag-ong balaod ang makapugong niini. Gipasugda sab ni Laudianco nga dako ang pagsalig sa publiko sa media isip nag-unang agianan sa tukmang impormasyon ilabi na kung bahin sa eleksyon. Kalabot niini gipahayag sa COMELEC nga pinaagi sa suporta sa media ug uban pang kauban nga ahensya sa gobyerno, masiguro ang hapsay, malinawon ug tukma nga dagan sa impormasyon alang sa piniliay sa BARM. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman, makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Nakapagdala ang Foreign Direct Investments o FDI ng net inflows na $376 million noong buwan ng Hunyo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas noong Miyerkules, bumaba ang net inflows sa 17.8% sa naturang buwan mula sa $457 million noong buwan ng Hunyo taong 2024. Kasama sa FDI sa mga investment ng non-resident direct investors sa resident enterprise, mayroong equity capital na hindi bababa sa 10% at investment ng non-resident subsidiary o associate sa resident direct investor. Maaari itong sa uri ng equity capital, reinvestment ng earnings at borrowings. Paliwanag ng BSP, ang pagbagal ng FDI net inflow sa naturang buwan ay dahil sa pagbabago ng net investments ng non-resident sa equity capital mula $85 million na inflows sa $57 million na outflows. Ngunit bahagya itong na-offset ng 36.7% na pagtaas sa reinvestment ng earnings na nagkakahalaga ng $128 million mula sa $94 million. Tumaas din ang non-residents net investment sa debt instruments sa 9.3% mula $279 million ay naging $305 million. Payag ng BSP, mga bansang Japan, United States at South Korea ang pangunahing sources ng FDI sa naturang buwan. Ilan sa mga industriyang tumatanggap ng karamihan sa pamumuhunang ito ang manufacturing, real estate, wholesale at retail trade. Sa unang half ng taon, umabot ang FDI net inflows sa $3.4 billion mula ang kalakhan nito sa Japan, US, Singapore at South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinabulaan na ng Department of Finance o DOF ang pagkakaroon ng 28 billion pesos Official Development Assistance o ODA loan mula sa South Korea. Ginawa ng DOF ang pahayag kasunod ng ulat na sinuspindi ni South Korean President Lee Jae-myung ang ODA para sa Pilipinas dahil sa isyu ng korupsyon. Ngunit tiniyak ng DOF ang South Korea na susuklian ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang tiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng full transparency at accountability. Paliwanag ng DOF, kasalukuyang ipinapanukalang pondohan ng France at hindi South Korea ang 28 billion pesos PBBM Rural Modular Bridge Project Loan. Dagdag ng DOF, bilang standard practice, nagtitingin din ang pamahalaan ng ibang financing options sa mga multiple development partner nito para sa pangunahing mga proyekto. Sinabi ng DOF na inisyal ngang kinonsidera ang South Korea para sa proyekto, ngunit nagpasya ang Department of Agrarian Reform na ihinto ang mga diskusyon dito dahil sa hindi magkatulad na scope
at iba pang pangunahing technical specifications. Ayon sa DOF, last quarter pa ng 2024, nagdesisyon ang pamahalaan na maghanap ng ibang bilateral partners na magpapatupad ng kabuang sakop ng proyekto. Pagbibigay din ng DOF na sa advanced negotiations na ang pamahalaan sa French government upang isapinal ang technical at pinansyal na aspekto ng proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nangako ang pamahalaan na paigtigin nito ang inisyatiba upang paghusayin ang climate resilience at pagbutihin ang pagiging epesyente ng workforce upang makasabay sa hinaharap ang labor market ng bansa. Inilabas ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang pahayag na ito kasunod ng mas mahinang labor market conditions na naobserbahan noong July 2025. Sa pinakahuling labor force survey data ng Philippine Statistics Authority o PSA, ipinapakita ritong nasa 60.7% ang labor force participation rate o LFPR ng bansa. Noong July 2025, mas mababa ito mula sa 63.5% na naitala noong Hulyo ng nakaraang buwan. Sa batayan, itinuturing na miyembro ng lakas manggagawa ang mga edad 15 taong gulang at higit pa, parehas ang mga mayroong trabaho at walang trabaho. Umakyat ang unemployment sa 50 o 5.3%. Mula sa 4.7% noong buwan ng Hulyo 2024. Naitala ang job losses sa mga sektor ng agrikultura at palagubatan, 1.4 million. Pangisdaan at pagsasakang pantubig, 173,000. Wholesale at retail naman, 897,000. Pahayag ng DepDev sanhi ng paghina ng labor market ang masamang panahon tulad ng mga bagyo at habagat na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Inirekomenda ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na dapat nakatutok ang mga polisiya ng pamahalaan sa productivity at sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagmomodernisa sa pamamaraan ng produksyon, climate-smart practices at mas matibay na market linkages. Makatutulong din ang pagpapabilis ng pamahalaan sa implementasyon ng Trabaho para sa Bayan Plan, ang unang 10-year Labor Market Master Plan ng bansa. Mahalaga kasi, ayon kay Balisacan, ang pagbabawas sa school-to-work transition period at pagpapahusay sa youth employability. Sa pamamagitan niya ng pagpapalawig sa youth employment programs tulad ng Government Internship Program, Job Start at Special Program for Employment of Students, makakakuha ng karampatang kasanayan, kaalaman at oportunidad ang mga batang Pinoy na mamayagpag sa trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng opisyal ng Federation of Philippine Industry o FPI na istriktong sumusunod ang mga miyembro nito sa Philippine National Standards o PNS at patuloy ang grupo sa kooperasyon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sinabi ni FPI Chairperson Elizabeth Lee na non-negotiable ang pagtalima sa Philippine National Standards. Ginawa ni Lee ang pahayag kasabay ng malalimang pagsisiyasat sa maanumaliang public works project na hindi lamang sumisira sa kaligtasan ng publiko bagkus ibinubulsa pa ang bilyones mula sa kaban ng bayan. Sinabi ni Lee na nakikipag-ugnayan na ito sa DTI Bureau of Product Standards o BPS at muling binigyang diin ang commitment ng grupo sa kolaborasyon sa mga ahensya ng gobyerno para sa pagsusulong ng mga pamantayang ito. Dagdag pa ni Lee, hinihimok ng FPI ang Department of Public Works and Highways na ipatupad ang implementasyon at monitoring ng mga pamantayang ito lalo na sa mga building material. Mahalagaan niya ang istriktong pagsunod sa Philippine National Standards upang siguraduhin ang ligtas, matibay at matatag na public infrastructure sa bansa. Ipinunto nitong ang paggamit ng STEB standard na materials, mapasemento, bakal o ano pamang critical na construction inputs ay nagkokompromiso ng public safety, nagsasayang ng mga resources at nagtatanggal ng kumpiyansa ng mamamayan sa inisyatiba
laban ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinama na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang mga foreign company na nais makasali sa domestic market ng Pilipinas sa pagrerehistro sa One-Day Submission and Electronic Registration of Companies o OneSec Super Easy Registration Online Facility. Sinabi ni SEC Chairperson Francis Lim na mahalaga ang desisyong ito sa layunin ng ahensyang paghusayin ang ease of doing business sa bansa. Batay sa datos noong katapusan ng Hunyo, nakapagtala ang SEC ng 145 foreign entities na nakapagrehistro sa komisyon. Ang OneSec o One SEC na inilunsad noong taong 2021, bahagi ng Electronic Simplified Processing of Application for Registration of Company o eSpark ng komisyon na gumagamit ng pre-filled application forms upang pabilisin ang registration process at tapusin ang proseso sa loob lamang ng 1 minuto at 14 na segundo. Bago isama ang mga foreign companies sa pinahihintulutang magrehistro sa naturang online platform, 81 industriya o industry classifications lamang ang nakakagamit nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. As of September 11, 2025, narito naman ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 57 pesos 13 centavos. Japan yen 39 centavos. Singapore dollar 44 pesos 57 centavos. South Korea won 4 centavos. China yuan 8 pesos 2 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 33 centavos. United Kingdom pound 77 pesos 33 centavos. European Monetary Union euro 66 pesos 85 centavos. Canada dollar 41 pesos 21 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 23 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po ang palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Kasama po si Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan na pagbabalik po makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Tinalo ni Filipina tennis star Alex Ayala si Julia Riera ng Argentina 6-1 at 6-4 Huwebes ng umaga sa round of 16 ng SP Open sa Sao Paulo, Brazil para umabante sa quarterfinals.
Pagkatapos ng dominanting panalo sa unang set, dehado si Ayala sa 1-2 sa second set kay world number 188 Riera. Subalit sinagot ng 20 anyos na si Ayala ito at kinuha ang tatlong magkakasunod na games para kunin ang abanse 4-2. Lumapit si Riera sa ikapitong game, subalit tinapos na din ni Ayala ang laban. Sa post-game interview, sinabi ng world number 61 na si Ayala na ito ang unang pagkakataon na makapunta siya sa Brazil at natutuwa siya na para ring Pilipinas ang bansa dahil sa hospitalidad ng mga tao doon. Dahil sa panalo, makakalaban ni Ayala si Janice Chian ng Indonesia sa quarterfinals na nakatakdang ganapin itong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo na ng Philippine Men's National Volleyball Team alas Pilipinas ang kanilang huling lineup para sa 2025 FIVB Men's World Championship. Bilang team captain, pangungunahan ni veteranong player na si Brian Bagunas ang 14 na kataong koponan. Bukod kay Bagunas, ang mga kasama sa national team ay sina Josh Ibanez, Joshua Retamar, Vince Lorenzo, Kim Malabunga, Jade Disquitado, Jack Kalingking, Mark Espejo, Peng Tagibolos, Leo Orjales, Eko Adahar, Lloyd Josafat, Louie Ramirez at Micaelo Budin. Bubuksan ng Team Philippines ang kanilang kampanya sa torneo Biyernes ng gabi kontra Tunisia. Makakalaban naman ng alas Pilipinas ang Egypt sa Setyembre 16, kasunod ang Iran sa Setyembre 18. Lahat ng laro ng alas Pilipinas ay gaganapin sa SM Mall of Asia. Samantala, dumating na sa bansa ang tatlong malalakas na koponan na lalahok sa 2025 FIVB Men's World Championship. Bumaba ang eroplano sakay ang defending champion Italy nitong Martes, habang ang mga player mula Estados Unidos at Japan ay dumating nitong Miyerkules, 2 araw bago magsimula ang torneo sa Setyembre 12 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Pinangungunahan ni na team captain at setter Simone Giannelli ang Italy, kasama sina outside hitter Alessandro Micheletto, middle blocker Gianluca Galassi at libero Fabio Balaso. Dinidepensahan ng Italy ang kanilang titulo na napalanunan nila noong 2022 kung kailan tinalo nila ang world number 1 Poland sa championship match. Ang world number 5 Japan ay pinangungunahan ni na outside spikers Yuki Ishikawa at Ran Takahashi, kasama si opposite hitter Kento Miyaura, kung saan layunin nilang bumawi mula sa pag-alis sa round of 16 noong nakaraang edisyon. Mabigat din ang koponan ng Team USA kung saan pangungunahan ni veteran setter Micah Christensen ang koponan, kasama na din sina libero Eric Shoji at middle blocker Taylor Averill, kung saan nakapasok ang koponan sa quarterfinals noong 2022. Bukod sa tatlong koponan, nasa bansa na rin ang mga koponan ng South Korea, Slovenia, Poland, Germany, Argentina, Algeria, Canada, Turkey, Ukraine, Qatar at Egypt, habang nitong nakaraang linggo ay nauna na ang mga bansang Tunisia, Iran, Romania at Portugal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang veteranong guard na si Terence Romeo sa 3-on-3 basketball, kung saan sasamahan niya ang koponan ng Manila Melmac sa FIBA 3-on-3 Manila Challenger na gaganapin mula Setyembre 20 hanggang 21 sa Ayala Malls, Manila Bay sa Parañaque. Nakagawa ng pangalan si Romeo sa half-court game nung una pa lang siyang maglaro ng profesional, subalit 10 taon na nung huli siyang naglaro ng 3-on-3 kung saan naglaro siya para sa Manila West sa World Tour. Ang kanyang pagbabalik ay nagawa sa pamamagitan ng suporta mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa pangunguna ni Executive Director Erica D. at Melmac Sports Founder Mel Makasakit.
Makakasama ni Romeo sina Mac Talio, Abdul Sawat at Henry Ilyoka, kung saan si Chico Lanete ang magsisilbing head coach. Huling naglaro ang 33 anyos na si Romeo sa PBA ay para sa koponan ng Terra Firma Jeep, subalit natapos na ang kanyang kontrata nito lamang Agosto. Nitong Hulyo, sinabi ni Romeo na bukas siya sa mga opsyon kung ano ang kahihinatnan ng kanyang basketball career. Inilipat si Romeo sa Terra Firma noong Nobyembre 2024 pagkaraan ang produktibong pamamalagi sa San Miguel Beermen. Ang updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maganda ang ipinakitang laro ni Jercel Pitalio para pangunahan ang Far Eastern University lagpas sa Ateneo de Manila University sa 2025 V-League Collegiate Challenge na ginanap sa Paco Arena Sports and Events Center sa Maynila nitong Miyerkules. Natalo ang Lady Tamaraw sa unang set, subalit dinomina ang Blue Eagles sa mga susunod na set, 22-25, 25-12, 25-17 at 25-15 para siguruhin ang pwesto sa semifinal round. Nakalikom si Pitalio ng 17 puntos mula sa 12 attacks, 3 blocks at 2 service aces, bukod pa sa 12 excellent digs at 9 na excellent receptions. Nagbigay naman ng suporta si Kyle Pendon para sa FEU kung saan nagtapos ito ng may 11 puntos para pagandahin ng Lady Tamaraws ang kanilang record sa 5-1. Samantala, nakagawa naman ng 17 excellent sets si rookie setter Karil Miranda. Lumabas ng malakas ang Ateneo sa unang set kung saan sina Zay Pasha at Graidel Matibag ang nanguna sa opensa. Isasara ng FEU ang kanilang asignatura sa preliminary round kontra University of Perpetual Help System Delta sa Setyembre 29 na gaganapin sa Phil Oil Center. Nagtapos naman sina Pasha at Matibag ng may 10 puntos bawat isa para sa Ateneo, habang nagambag si Donna De Leon ng 9 puntos. Tinapos naman ng Blue Eagles ang kanilang kampanya sa liga ng may 1-6 record, sapat para sa ika-8 pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naging dominante ang performance ni April Bernardino para pangunahan ang New Zealand Blue Fire Batangas lagpas sa Tagaytay Toll 75-66 sa 2025 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL regular season na ginanap sa Inares Sports Arena nitong Miyerkules. Nagtapos na may double-double si Bernardino sa narehistro nitong 26 na puntos at 21 rebounds para magawa ang single-game rebounding record sa liga, habang nakakuha din ito ng 6 na assists, 3 steals at 3 blocks pagkaraang hindi ito nakapaglaro sa talo ng Valkyries kontra San Juan DN Steel dahil naglaro ito para sa Gilas 3-on-3. Dahil sa panalo, tabla na ang New Zealand Blue Fire Batangas at ng San Juan DN Steel sa top spot ng torneo, kung saan tangan ng dalawang koponan ang kaparehong 5-2 record. Nakagawa din ng sarili niyang double-double si Pringle Fabruada na may 13 puntos at 14 rebounds para sa Valkyries, habang nagdagdag si Riza May Lozada ng 10 puntos o 10 puntos at 4 na rebounds. Nakapagrehistro naman si Snow Peñaranda ng 8 puntos at 14 na rebounds. Susunod na makakalaban ng Valkyries ay ang RK Hoops Quezon City sa Setyembre 21 na gaganapin sa Inares Center, Montalban. Sa kabilang banda, nakuha ng Tagaytay Toll ang kanilang ikalawang magkakasunod na talo para bumagsak sa 2-6 record at para manatili sa ika-5 pwesto. Pinangunahan ni Monique Del Carmen ang Patriots sa nagtipon nitong 21 puntos, 6 na rebounds, 3 assists at 4 na steals, habang nagtapos si Stephanie Berberabe ng may 20 puntos, 7 rebounds, 5 assists at 5 steals. Layunin ng Tagaytay Toll na makabawi laban sa RK Hoops
Quezon City itong Setyembre 17 na gaganapin sa Montaño Hall sa Cavite City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Umiikot na ngayon sa mundo ng showbiz ang balitang gusto ng kumalas ni Julia Barreto sa relasyon nila ng aktor na si Gerald Anderson. Sa online show ni OG Diaz na News Update, Showbiz News Update, ibinahagi niya ang chika ng kanyang source na bagaman magkarelasyon pa rin sina Gerald at Julia, ay nais na ni Julia na makipaghiwalay kay Gerald pero hindi pumapayag si Gerald na maghiwalay sila. Ayon pa sa source ni OG, hindi na nagkikita ang dalawa. Wala pang impormasyon kung may third party na sa relasyon ni na Julia at Gerald, ngunit pinasasagot nila si Gerald para maging malinaw sa publiko ang estado ng relasyon nila. Matagal nang nababalitang may third party sa relasyong Gerald at Julia pero wala namang resibo maliban sa nakitang nanood ng volleyball game ang aktor dahil umano'y type niya raw ang isa sa mga player ng Signal HD Spikers na si Vanny Gandler. Sa kabilang banda, ayon kay OG, sinusubukan pa rin isalba ni Gerald ang kanilang relasyon at pinupuntahan pa nga niya itong si Julia sa kanyang bahay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Popular man ang mga diskaya ngayon, partikular itong si Sara Diskaya na nadadawit sa anomalya sa flood control project ng gobyerno ay hindi naman raw ito na-offend sa magiging parody ng comedy genius na si Michael V. Sa pahayag ng abogado ng pamilya Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego, walang issue sa kanyang kliyente ang paggaya nga ni Michael V kay Sara bilang si Ciala Dismaya. Dagdag pa ng legal counsel ng mga Diskaya, alam daw ni Sara ang skit na gagawin ni Bitoy patungkol sa pagharap ng kanyang kliyente sa Senate hearing kaugnay ng maanumalyang flood control project sa bansa at idinagdag niya na kanyang idol etong si Attorney Samaniego, idol daw niyang si Michael V at nirerespeto nito ang kanyang trabaho na bilang isang komedyante. Ang pahayag ng abogado ay taliwas sa mga lumabas na mga impormasyon online at sa social media na hindi nagustuhan at nagalit ang controversial contractor na si Sara Diskaya sa panggagaya sa kanya ng comedy genius. Hindi pa man ipinalalabas ang parody ni Bitoy sa Bubble Gang pero viral at trending online ang teaser video ng panggagaya niya sa controversial na contractor. Ngayong weekend na ipalalabas ang naturang skit. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sana lang step ha.
At sa uli nating Chika for today, dinepensahan ng Eat Bulaga host na si Maine Mendoza ang kanyang actor-politician husband na si Representative Arjo Atayde mula sa mga batikos ng netizens. Sa long post ni Maine sa kanyang Facebook account, humingi ito ng paumanhin sa muli niyang pagsasalita para ipagtanggol si Arjo sa mga kritisismo. Batid ni Maine na pawang masasakit ang mga ibinabatong akusasyon at kritisismo laban sa kanyang asawa. Pero hindi anya sapat ang isang tweet para depensahan si Arjo at hindi niya hahayaan ang ganoong pagtrato. Iginiit niya na giniit niya na kanilang pinaghirapan kung ano man ang kanilang natatamasa sa kanilang buhay at walang involved na pera ng taong bayan. Hindi matanggap naman ni Maine ang mapanirang akusasyong nakikinabang sila ni Arjo sa pera nga ng taong bayan. At may kakayahan naman ayon kay Maine na isustain ang kanilang pamumuhay at kanilang nirerespeto ang mga sistema sa bansa kagaya ng pagbabayad ng buwis. Pagpapatuloy pa niya sa kanyang mahabang tweet, lalabas rin ang katotohanan at nasa panig sila ng katotohanan. Samantala, pinag-aaralan na ng kampo ni Maine ang mga legal na opsyon upang malinis ang pangalan ng kanyang asawa. Sa uli ay sinabi niya na hindi lahat ng politiko ay mga tiwali at ang tunay na mga salarin sa korupsyon ay tahimik lang na nagsasaya. Maalala po kasi na nadawit ang pangalan ni Arjo matapos ibunyag ng mag-asawang contractor na sina Pacifico Curly at si Sara Diskaya sa isang Senate hearing ang listahan ng mga politikong sangkot sa umunoy katiwalian sa flood control projects. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Overtime na daw, sabi ni Steph. At maraming salamat po sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong likod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.